halika, kayong napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung lahat ng mga sinasabi, ng mga verse na yun, nabang nag-iisa lang ako dun sa kwarto, pumapasok sa puso ko. Hindi ko alam, umiiyak na pala ako, tumutulo ng luha ko. Eh, siyempre, yung iyak mo na yun, may makakadinig eh. May sumilit, sabing ganon. Sinilip ka namin, brad, umiiyak ka. Yung iniyak mo yung pagsisisi. Kinabukasan nun, sabi ko kagad kay Bill, ako mismo punta sa brigada na eh, Bill, nagigitara siya eh. Oh, sabi yung ano niya, sabi yung Bible studies, samahan mo nga ako, enroll mo nga ako. Sabi niya, hindi ko kailan yun. Sabi niya, may gusto lang ng pumunta ron, makinang salita ng Diyos. Sabi nga ganon, di ba? Good, sabi niya. Yan talaga yung pinipray namin sa'yo eh. Lalo ko, talagang kasama kita, sabi ganon. Ipinipray kita madalas, sabi niya, tuwing mananalangin ako, pinipray kita na maging kaisa ka namin. Sir, pray. Sabi ko, okay. Pagdating naman dun sa Bible School, umiral pa rin yung likas kong pagkatao, dilihencia. Ang pinasukan ko, hindi naman talaga Trinitarian eh. Mahilig sa pera-pera para umatan ka lang. Yan kang pera, uniforme, gaganda, maong. Kala mo, laya ka na rin. Tapos marami siyang bibisita, mga Christian, mga estudyante, kakusapin ka, kung bakit ka nandyan, kung paano ka binago ng Panginoon. Sa totoo yun, sabi ko, wala nagpabago sa akin, kundi yung Panginoon, sabi ko sa kanya. Bakit ka mo? Nanay ko, pinapayuhan ako, barkada ko, mga kamag-anak ko, simbahan nga, hindi nga ako napabago eh. Kung hindi, kusa ako lumapit sa Diyos para makilala ko siya ng personal na tagapagligtas. Di, sabi, dumating yung panahon, ito na. At marami mga blessing, hindi lang blessing, kundi maraming miracle o milagro na nangyari sa buhay ko. Nagulat ako dahil sa takbo ng sintensya ko, malaki pa ang bubunuin ko. Nagulat ako, tumatakbo yung runner. Left! Sabi niya, meron ng siya dito, ni-notice, galing ng Malacanang. Wow! Malacanang, nagulat ako eh. Malacanang, ba't sino ba akong tao? Sabi ko, hindi, napatawag ka ni Director ng bilangguan. Di, sabi, nandun ako sa office ng director. Sabi, gabi alipis ako. Opo. Binubulat yung karpeta ko. Ibig sabihin yung karpeta, yung records. Sabi na, nagtataka ako. Sabi niya, tinawagan ka ng layan, laki pa tsaka yung mga record mo, puro mga bad record, sabi niya. Pero sabi niya, walang posible. Born again din yung director eh. Sabi niya, walang posible sa Diyos eh. Pag nasa Diyos ka, sabi niya, walang imposible. Balita ko, born again ka na. Sabi ko, opo, umada na din po ako ng fellowship dyan. Okay, sabi niya, gawin mo yan. O, laya ka na. O, sabi ko, director, baka pwede natin hindi muna ako lulaya. Sabi niya, hindi po pwede. Pag may nangyari siya dito, pananagutan namin yan. Kasi, kaya ako nasabi naman yun. Kasi ang alam ko, nasa isip ko, kung doon ang kalaban, 1,000,000. Dito, 1,000,000. Paglabas ko, natatakot na ako. Kasi, nasa isip ko, ayoko na makasali. Sabi ko nga na, Lord, kung talagang hindi mo ko gagamitin, kunin mo na lang ko rito. Yung nasa isip ko yung, para bang, gusto ko mamatay na ako doon, pero nasa Lord ako. Naglilingkod ako sa kanya, yung masama ako sa mga gawain doon, may spiritual. Kaya iniisip ko yung paglaya ko. Paano to, paglaya ko, marami akong sasagupain. Nagkatotoo, pagdating ko ng layo, unang nakasagupa ko, pamilya ko, yung kuya ko. Dala akong Bible. Habang lumalakad ako sa dan, tinawag ako ng kapatid ko. Siyempre, nakakatad ng kapatid ko. Kuya, bakit? Pinagyabang niya doon sa barkada niya. Ito si Alip, kilala niyo to, walang yan tao to. Pero paululuhurin ko sa harap ko to. Sabi niya mga kumpare niya sa mga kumpare nagiinuman. Nakatingin lang ako sa kanya, hawak-hawak ko yung Biblia. Kaya, yan, diskarte lang ng utol ko yan. Hindi ako kumikibo. Tol, lumuhod ka sa harapan ko. Isa lang sinabi ko niya, Tol, hindi ako luluhod siyo. Hindi ako luluhod sa tao, pero sa Diyos luluhod ako, sabi ko. Ang Diyos lang ang pwede kong luhuran. Sabay talikod ako. Inisip ko, babanatan ako, pero hindi. Pero yung mga kumpare, inawat siya. Hindi si Ali. Bagong buhay na nga yung tao. Tapos, tinina ko sa Bible, talagang ang gagamitin minsan ang pamilya mo. Sabi ng Bible, huwag mong pansinin yun. Basta magpatuloy ka lang. Hanggang sa dumating yung oras na, eto na ang pagsubok. Yung anak ng pinatay ko, naging pulis. Pinaradaan ako ng owner. Gabi Alip, nasa tindahan ako eh. Nakikipagkwento ako dun sa kamag-anak ko rin yung tindahan. Nagulat ako. Sabi ko, bakit? Siyempre, inisip ko, makasanlibutan yung dating niya eh. Kasanlibutan yung dating ko rin. Bakit ako? Bakit? Anong problema? Ikaw ang mamumblema. Huwag kang lalakad na wala kang kasama. Binantaan ngayon ako. Di, sabi, umandar siya. Pagandar niya, tinatanong ako. Pero yung mga nakakita, hindi rin nakakibo. Parang na-shock din eh. Sino ba yun? Sabi ko. Sabi niya, Lep, ayun yung anak mo napatay mo. Ha?
Ay, okay naman. Sabi ko, wala naman problema. Napagdusahan ko naman yun. Anong sabi niya ng mga tao? May matatanda na. Let, kung ako sa iyo, lumayo ka na. Kasi hindi nila bibilangin kahit ilang taong ka pa sa loob ng bilangguan, kahit tumanda ka pa dyan. Siyempre, pamilya niya yan na ang nasa isip nila makaganti sa iyo. Ang ginawa ko, talaga napakarunong talaga ng Diyos. Nag-isip ngayon ng pag-uwi ko ng bahay. Mismong nanay ko, nagsalita na, para mapanatag naman yung loob ko. Hindi na makataas sa tinataboy, umalis muna kayo dito mag-asawa. Sabi ko, sige. Doon ko naranasan talaga na maraming alok sa akin. Nung ako umalis sa Tondo, ang nasa isip ko, saan kami titira? Wala naman akong trabaho. Kasi bagong laya lang ako eh. Marami akong in-applyan, hindi ako natanggap pag nalaman lang iskombik ako. Sabi ko nga dun sa na-applyan ko, kaya pala maraming bumabalik na iskombik sa dati nilang gawain. Dahil ayaw niyong bigyan mo ng pagkakataon magbagong buhay. Okay lang yun. Kung ayaw ng kumpanya niyo ng ganitong klase ng tao, okay lang po. Ang nangyari, natira ako ng eskolta. Meron akong pinsan doon. Wala namang bahay-bahay doon. Latag-latag karton lang eh. Sabi ko, "Bed, dito muna tayo." Sabi ko doon sa asawa ko. Yun nga, titinda-tinda kami, mag-asawa. Hanggang sa nakakahulihan sa eskolta, lipat kami. May kakausa ako sa Luneta. Tropa, galing din Muntinlupa. Kusa? Ano, dito ka? Anong diskarte mo? Sabi sa akin, wala eh. Buntis pa pala yung asawa mo eh. Di ba may bahay ka sa Tondo? Mahabang salay-sayin. Kaya nga umalis ako eh. Baka nakadali ka na naman. Ano hindi? Ikinwento ko sa kanya, dapat pala mas ka doon. Kasi hindi nila bibilangin yung nakulong ka eh. Ang bibilangin doon, papatay ka. Sabi ko, paano eh? Wala ang trabaho. Huwag kang mabala ko sabi niya, bibigyan kita ng punan. Kaya lang, pag medyo umangat-angat ka na, hulug-hulugan mo lang ako. Walang tubo yan. Siyempre, kakusa mo eh. Nung araw, bigyan ka ng 500. Malaking bagay na yun eh. Anong naisip mo? Sabi ko, pwede ba dito mag-banana Q? Lapit lang ng Divisoria eh. Luneta to Divisoria, lalakad ko. Bili ako ng saging. Yung pinsan ko naman, binigyan ako ng dyaryo, sigarilyo, tinda-tinda ako. Sabi ko, Panginoon, bakit ganito ang buhay? Nasa iyo ako, bakit ganito ang buhay ko? Yun pala, may plano Diyos sa buhay ko. Marami pa rin mga alok sa akin, mga illegal, dami. Napit sa akin dati kong barkada. Let, papayagan mo ba yung sarili mo ganyan? May asawa ka pa. Nung araw, alam ko hindi ka papayag. Mawalan ka lang ng piso sa bulsa. Makati na yung katawan mo, hindi mo alam mo ano gagawin mo para magkapera. Sabi ko, hindi. Sabi ko, sinuko ko sa Panginoon yung sarili ko, sabi ko. Isa na lang, sabi ko, ang hindi ko sa Panginoon, hindi naman kayamanan o ganda ng buhay. Yung magkaroon ako ng peace of mind. Binigay sa akin. Kaya ngayon sabi niya, yung inaalok niyo sa akin. Kung nasa sanlibutan ako, sabi ko, kakagatin ko yun lalo sa takbo ng buhay ko ngayon. Pero sabi ko, ang Diyos, alam ko hindi magpapabaya sa akin. Lahat yun nalusutan ko. Hanggang sa ito, nangyari na ito, lumaki yung mga anak ko, nilalagaan ko sa salita ng Diyos. Dalawa lang ang ano ng Panginoon, sabi ko, masama at mabuti. Tinamimili tayo, dalawang option lang. Na pag nagpakasama ka, tuloy mo. Pag nagpakabuti ka, magpakabuti ka. Sabi ko, mapalad kayo, mga bata pa kayo, makakilala kayo sa Diyos. Nilapit ko sa Panginoon. Hanggang sa nakakilala ako ng pastor dito, Ricky Pahoyo. Parang malalay sa akin. Ganun pa man, inisip ko. Biro mo, ilang taon na ako naging Christian. Nawawalan ako ng gana. Ito na nga, salaya na nga doon, okay eh. Sa loob ng bilanggo, dahil kahit may mga bisyo doon, dito hindi eh. Hindi bisyo eh. Yung mismong kapatiran mo o yung manggagawa, makikita mo yung kamalian eh. Nandun ako nakating sa kamalian. Tapos, nung nandito na ako, siyempre may edad na ako eh. Sabi ko sa pastor, baka po pwede po magpaalam ako sa inyo at baka hindi na ako makapagsimba dito. Sabi nga ng pastor, kasi kung talagang nais mong, pero isa niya, magpatuloy ka lang. Walang problema yun na umalis ka dito sa, hindi naman umalis yung, kasi inisip ko rin yung edad mo sabi niya sa akin. Matanda pa ako sa pastor eh. Ako nga pinakamatanda doon eh. Kaya lalo nga, kung tatanungin mo, ilan na ko na yun, 77. Pero lakas nyo pa rin no, parang... yawa naman ng Panginoon. Talagang sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos. Ang inisip ko, eto ngayon, pag nag-iisa ako, ang bilangguan pala talagang ginusto rin ng Diyos na magkaroon ng bilangguan eh. Na practical eh. Kasi doon ka gigisingin eh. Biro mo dito, nasa labas ako. Maraming umaakay sa akin. Hindi ako naakay yung isang bagay na yun. Naakay ako nang dahil sa bilangguan. Inisip ko, doon pala ako gigisingin ng Panginoon. Kaya tinawag ko nga siyang Jerusalem eh. Samantalang iniiwasan yan eh, Muntinlupa. Magsakan nga na may mga makasalanan yung Muntinlupa. Pero ngayon, pinupuntahan na ng mga believer. Ang dami pumupunta doon. Nagtatayo sila ng church doon. Ang purpose nila, yung gusto na magbagong buhay, kinukuha nila yun. Hindi sila nanginginig pumasok nga ng bilangguan eh. Hanggang si Mami Olga, yung ng Forest Square, in-hostage yun. Pero ang nakakatawa doon, yung nang-hostage sa kanya, naging pastor.
Talaga. Paano isipin mo ang ginagawa ng Panginoon sa loob ng bilanggo, magkakaroon ng pastor na isang bilanggo. Yan, sila Biluhero. Bukod sa mga awit na, naging pastor pa. Tumutugtog nga sa ng concert dito sa Laya. Bilanggo pa sila, tumutugtog na. Nilalabas nga Oo, daw po nakakalabas sila. Pero may escort. Ah, may Wala escort nga lang daw po. posas. Tumutugtog sila. Nabalitaan namin na nasa ibang bansa na. Nagkaroon sila ng church, binigyan siya ng church. Grabe. Ginawa ng Panginoon. Tapos ang kainaman pa, Brad, yung asawa niya na matagal niya nang hiwalay sila. Nagkabalikan sila. Isipin mo yun. Sinama niya daw po yung asawa niya dun sa mga bansa na napuntahan niya. Marami. Sa pagpipreach. Preaching, kasi siya na Indonesia. Pero ang kaunahan niya, Amerika. Kasi merong isang minister na kinuha siya. Sabi niya, walang alalahanin. Alam mo, siyempre, Pilipino eh. Ang talagang ano niya, dito sa Pilipinas talaga eh. Ganun talaga tayong mga Pilipino eh. Kasi tayong mga Pilipino, di ba, iba? Yung pag wala sa Panginoon, hindi ko naman nila lahat. Parang ayaw nang umuwi ng Pilipinas. Eh, siya talagang bumalik siya ng Pilipinas eh. Kasi alam niya dito, maraming dapat gamutin eh. Kasi ang Panginoon naman natin, hindi bumabayan para sa magagaling eh. Bumabayan sa mga sakit. Pagagalingin niya ang sakit. Kaya yun, napakabuti talaga ng Panginoon na ginawa niya sa akin. Nagkaroon ako ng peace of mind. At ngayon, sa awa ng Panginoon, inaabot ko pa itong ganitong buhay. Kaya lahat ng bagay, pinasasalamat ko sa Kanya. Ang grabe, ang ganda ng testimony niyo, Lo. Kahapon yung na-interview ko naman po, ibinahagi niya sa akin yung kwento naman ni Solomon. Hari Solomon. Opo, na kinausap siya ng Panginoon na Yes. ano ang gusto mo, bibigyan kita ng yaman, ganito, ganyan. Ang hiningi naman ni Haring Solomon ay knowledge. karunungan. Saka wisdom. Wisdom po. Parang halos kapares yung sinabi nyo kanina na ang hiniling nyo ay peace of mind. Yes. Wala akong hiningin kayamanan or material things. No. Peace of mind lang. Kasi yun ang kailangan ko. Kasi natanganan mo na yun eh. Gagamitin talaga ng Panginoon yung may mga words na karanasan po. Katulad ng mga kagaya po ninyo. Sa dami-dami ng mga tao, mayroong mga tao na mga mababait, may mga tao na yung ayos naman ng pamumuhay, bakit ako pa ang napili na makasalanan? Yes. Kagaya po ninyo na may ganong halos kaparehas na karanasan, ginamit din po kayo ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga eh, ngayon napag-usapan naman namin, hindi ka pa dumarating. Hindi ko yung mga na-interview ninyo. Kasi, ang dapat talaga ending yung nakakilala sa Panginoon. Yan dapat makakausap eh. Opo, Kasi totoo. isang malaking hamon din yan eh. Dun sa mga taong nalalabo ng isip, di ba? Pag ang tao, wala sa Panginoon, talagang magulong buhay. Pero pag sinasabing nakakakilala ka sa tunay na Diyos na tagapagligtas, friend yung katawan mo eh. Eh katulad ngayon, biro mo, how many years na ako na dito sa Laya? Lumaya akong edad ko 34. Ang edad ko naman 77. Ni Presidente, hindi ko, nakikita ko, meron din ako na nakapunta roon. Yung araw, sinasadya ko talaga eh. Kasi dating ko astig eh. Kahit malita akong tao eh. Si Alip yan. Talo si Stidela Maynila, kilala ako roon. Ngayon, ayoko na. Gusto ko ang makakilala sa akin si Jesus. Hindi na pwedeng ako magpakilala. Yan ang gusto kong mangyari sa ngayon. Kaya sabi ko, binigay ko sa Panginoon ko yung buhay ko. Sabi ko, Panginoon, habang may buhay ako, gamitin mo ko at magpapagamit ako sa iyo. Kasi yung mga panahon na yun, ayoko maging sikat. Baka doon ako mamatay. O katulad ni Boy Kamatis, saan siya nabuwang? Sa loob din siya nabuwang. Si Boy Kamatis, ano talaga yan, batang pako yan. Talagang, miski sa lugar nila, bad boy talaga yan. Pero, hindi siya nagkaroon ng record na hold up, patay yan. Ano lang yan, rioter lang, tapos nakapatay siya. Dahil sa, kilala na siya sa labas, nakilala din siya sa Muntinlupa. Pero sa totoo, hindi pa yan ang sikat. Ang sikat ng Sinoli Patuga. Kasi Sinoli Patuga, talagang nag-iisa yan, pumapatay talaga yan. Hindi katulad ni Boy Kamatis, may kasama kong pumatay. Tapos hanggang sa ano naging bosyo siya, ano ibig sabihin bosyo? Parang ikaw ng Pinakamataas. pwede kang magpapatay. O halimbawa, may pinatay ako, may aamin na. Sa totoo lang, kapag talaga nasa Panginoon ka, huwag mo muna unahin yung blessing na practical eh. Ang blessing na kinakailangan nyo magagaling sa words of God eh, di ba? Spiritual. O pangalawa na lang yung blessing, natural yun, hindi naman masama yun. Okay yan. Eh kaso, ang ginagawa nila, inuunan nila yung practical blessing. Kasi ang libangan sa bilangguan, kahit saan nga ngayon, bisyo, sugal, babae, inom, drugs. Isipin mo yan. Kaya sabihin natin, ang bilangguan, ang tao na lang talaga eh, nakapag hinipo ng Diyos, ang Diyos na lang talaga eh. Pero yung tao mismo, akala mo, pag nabilang ko, mabubuhay pa, matadala na eh. No, maraming mga ex-convict na bumalik sa dating gawi. Bakit? Eh lalo yun, alam na nila eh. Pag nakulong uli sila, alam nila yung loob ng bilangguan. Hindi na ako mahirapan, alam ko na diskarte. Ganun. Kailangan tayo mismo lumapit sa Oo. Sa akin, ang nangyayari talaga parang hapong-hapo ako.
pagod na pagod ako. Pag nakagawa ako ngayon, di ba, halimbawa, sabi natin, inom, mga panahon na yun, sa bilang mo, bisyo, masaya ka. Kinabukasan malungkot ka na naman eh. Panandali ang Kaya nga, nung natutunan ko yung nasa Panginoon na ako, ang kaligayahang pansalibutan, panandalian lang. Ang sa Panginoon pala, ang sa Diyos, bukod sa habang buhay, pati yung pag sa soul mo, yung kaluluwa mo talagang ipaglalagyan. Kasi yung practical na bisyo, pag nawala sa katawan mo, lupay-pay ka na naman. Isip ka na naman, paano kaya naman ako makakatake nito? Ba, ano inisip mo, kabutihan o masama? Gagawa ka na naman ng sindikato para makatikim ka na naman. Eh sa Panginoon, hindi. Makipag-fellowship ka pa lang. Yan ang ginagawa namin ni Brother Rosette ngayon. Pag wala kaming ginagawa at nandito kami, pupunta-punta kami sa church o kaya sa bahay, hindi ka maniwala eh. Payak na merienda, tinapay, wala pang palaman. Kape, kaya tawag ng fellowship kami. Nasisiyahan na kami. Anong araw? Baka ipalis ko yan. Papakainin mo ko ng ganyan, pero ngayon, nandoon yung kasiyahan. Maligaya ka na. Kasi, eto nga kumakain ka. Yung kinakain mo, illegal. Hindi mo malaman pagdating din mga pulis kaya o kaya yung mga tropa na mga salbahe din, may atraso ka, pinatay kayo. O, di ba? Yung ka-fellowship mo na spiritual, wala kayong kukwento mo, tungkol sa Panginoon. Sige nga, sa mga sanlibutan, kwentuhan ninyo, masaya kayo dahil ang kwentuhan nyo, ganun. Pero sa totoo, sabihin natin, paplastikan talaga yun. Kasi once nawala na yung usapan ninyo, malungkot ka na naman. Pagkakwenta mo, spiritual, maalis ka eh. Aalisin mo yan. Wala kang kwentang kausap, parang ganun. Parang boring. Boring ako din. Dito, makakaroon ako rito. Lalo yung mga bisyo. Kaya nga sabi ko, karaming tinatawag ngayon, may edad na eh. Kasi ang kabataan eh, kahit na mataniman mo ng salita ng Diyos, doon pa rin yung kalaban eh. May kalakasan eh. Mahahatak pa rin eh. Hindi katulad natin medyo may edad na. Pero kapag ikaw nasa sanlibutan, ang tingin mo naman sa spiritual, para mabaho. Hindi mo kayang tanggapin eh. Kasi saan ka nakatingin? Yung sa mga material eh. Sa makamundo. Oo. Kaya nga sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos. Kahit na nasa kadiliman ako, hinangon niya ako. Nilipap niya ako. Kasi pag inisip ko yung magmula pagkabata ko, katulad una kong kinuwento, aksidente yung naranasan, saksak na, baril, sakit. Nagkaroon pa ako ng malaria. Nabuhay pa rin ako. Kaya sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos. Lo, ito na lang, pwede ba kayong magbigay ng payo sa aming mga kabataan yun? Ang masasabi ko lang, napakalaki ng kung ito'y bata pa, unang-unang makakilala ka sa Diyos. May takot ka sa Diyos. Huwag mo nang katakutan ng lahat, ang Diyos lang ang katakutan mo. Mapalad ka mga kabataan na makakilala sapagkat may direksyon ang buhay mo. Sa katulad ko, sa ibinahagi ko, kung kailan ako matanda, may edad na, doon ko nakilala ang Diyos, na tunay na Diyos. Kung kayo may kabataan pa, talagang itutok nyo ang paningin nyo sa Diyos at huwag na sa iba. Kasi pag tumingin ka sa tao, madidistract ka eh. Kung ang titingnan mo, nakatingin ka kay Lord Jesus, talagang lahat ng mga masasama na lalapit sa iyo o makikita mo, magiging pattern yun na para hindi ka mahulog sa tukso. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at sa nag-interview sa akin si Brother Jello ng Tatong Kalye. Salamat. At kay Brother Rosel, na aking kapatiran, nagdala sa akin dito upang maibahagi ko ang aking testimony. God bless you all.